Kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas sa pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanalisan na, ngayon dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives ko, mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga ang pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag din na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi so namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, bakit niya binabalik-balikan yun na inalis na nga po namin yun eh, wala na nga po ngayon yan. So, anong komento mo, Nelson? Tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to sa Attorney Marcoleta, no? Since matagal naman siya sa Congress, no? Mag-18 years na siya ngayong 2025 sa Congress. At bilang siya isang abogado, pakinggan natin siya kasi yung iba panay bash sa Vice President Sara natin, no, Duterte. Na alam naman natin o halatang halata naman na pinagkakaisahan nila ang mga Duterte. Etong si Vice President na hindi na rin nila nirerespeto ang ating Vice President. Pangalawa sa pinaka-highest yan na binoto ng taong bayan ni wala kayong respeto, di ba? Kung palagi kayong, di ba, sabi ni Raul Manuel, stick to the topic. Parang kayo, hindi kayo nag-stick sa topic ninyo kasi nga doon kayo sa nakaraan, 2023. 2025, for 2025, ang pinag-uusapan, ang budget for 2025. Bakit? Andun pa rin kayo, na stuck kayo sa confidential fund. Di ba? Ano naman ang sabi? Nung sagutin niya yan, ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019, hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin niya kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usapin ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas sa taon. Bakit tumabot ng 2019, Jen? Nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019, hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yun? Opo, yun ang pagkaka... di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung Vice President noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga eh. Opo. Hindi, kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa committee ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yan. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry din. Okay. Halimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Vice chair kasi yan. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon, okay. Meron po kasing tradisyon, kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Opo, Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya,
the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala nang And itatanong. because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha, Oo. wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Oho. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradisyon po ito, parang it was set in stone. Yes. Oho. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala. tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. Oo nga, no? So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Oho. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Yun ang naghahari talaga. yun ang naghahari. Totoo naman At yun po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Oho. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. Oho. In-approve kagad yung budget. Ayun. So ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Oho. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naaalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. O tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga po, mukhang, Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Opo. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oho. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yun. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon, Jen. Opo. Mr. Chair. Oho. Kasi yan palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. At eto din si Franz Castro ha. 'Di ba sabi naman nila, eto kasi yung mga taong gustong ibagsak pinaka number 1 ha diyan sa Congress, sila Franz Castro, si Raul Manuel, si Arlene Brosas. Etong si Franz Castro, 'di ba? O ikaw, Franz Castro, 'di ba? Napahiya ka ngayon, 'di ba? Sinabi mo pa na pareho lang kayo sa sinabi din ni Raul Manuel na stick to the topic. Pero parang kayo ang taliwas, no? Taliwas kayo sa mga dapat pag-usapan. Ang dapat pag-usapan ang 2025 budget. So eto na nga, sinagot na nga kayo ni Vice President Sara kasi alam din naman niya na yung mga tanong ninyo ay puro lahat scripted. Siyempre, may nagre-relay din sa kanya kay Vice President na, ihanda mo yung sarili mo. Kasi yung mga tanong nila, pare-pareho lang. Tungkol yan sa confidential fund. Siyempre, yung sasagutin kayo ng ating brainy na Vice President na sinasabi ninyo na walang substance, yung mga sinasabi niya. Sino ba ang walang substance na mga tanong, na mga sagot kung ganyan din ang mga tanong, di ba? Ito na nga, yung palagi niyang sinasagot na I will go for the defense, we will leave it to the House of Representatives to decide ang ganyan-ganyan, di ba? Tapos sinabi din naman ni Vice President na nag-submit na sila ng responses nila at nag-cooperate naman sila. Kasi nandun na yun sa Supreme Court di ba? So eto. Anyways, pakinggan natin to si Attorney Marcoleta para mas maintindihan ninyo. Kasi, yung iba, may mga may mga ibang attorneys din na, syempre, babatikusin din si Vice President kung bakit hindi siya nagsabi. Pangutan-un lang man siya, pero nganong dili man siya mo tubag og tarong. No. Ito yung explanation ni Attorney Marcoleta. Syempre, matalino ang ating attorney na si Attorney Marcoleta. So pakinggan natin sa kanya para mas maliwanagan ba yung utak natin, 'di ba? Mas maliwanagan din yung mga utak ng mga tao na hindi gustong ganing pakinggan din yung defense ng ating Vice President Sara Duterte. Yun na nga yung sabi niya, 'di ba, na ganyan siya kay murag feeling niya ba nga timan mo kasabot oy, ana ba? 'Di ba? Okay. Let's watch this. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, Oho.
what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance Ng COA, ng Commission ng on Audit. COA. Yes po, oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, Opo. merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. Oho. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, ho. Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no? So, Anong isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, oho. isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, kinakailangan May ipalawan pagkakamali mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang Opo. ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito Opo. ay contestable. Ito ay appealable. Hindi Opo. natin alam, nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan? Sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at saka isang chairman. Yes, oho. So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. Oho. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung palang sagutin, para baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yung sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa, sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Oho. Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Oho. Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Oho. Tayo ba titingnan pa rin natin? Oho. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala nang ang confidential fund dyan eh. Ang academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Oho. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Oho. Di ba? O bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho. Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sang-ayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Na sabihin sa lahat ng mga kinaukulan,
pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka din. Ayun, oho. Tama ka. Oho. Eh, di dapat... Meron nga ano yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanalisan na. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, Eh, dapat pala may tumayo doon, Kong. At sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget Approve, hindi pala of the Office of the Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, Na mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yung po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan.